Ayan yung naluto na pagkain ko to. Pagkain ng anak ko, may sausage pa, apat. Sabi ko gusto mo na sausage, pero prito ko. Kaya yan. Ayan, nagsisigaw na naman. Masarap siya ng rolo. Ayan. Hello guys! Good morning! Tayo ay mag-agahan na. Ayan. Mag-isa na naman ako. At kailangan ko ng... Ano ba yan? Yung damit ko. Magkakape muna ako. Ayan. Prepare ko muna yung cups ko. Ayan, kape is life. Kalahati gatas ulit. Nasaan yung ano ko? Yan, wala nang space sa refrigerator. Puro botilyang nandun sa refrigerator. Ayan, ubos na ang kape. Yan yung kape ko. Ano tayo? May isa pa akong rito. Maya, nandito na yung anak ko eh. Mag-alas 12 na eh. Kuminsan alas 12, alauna, nandito na siya. Half day lang ang school nila eh. Hindi kagaya sa Pilipinas. Buong mag-araw. Nakakapagod kaya. Kaya yung mga politiko dyan sa Pilipinas, i-sinisip nila yung mga anak nila rito sa ibang bansa, dito sa Europe, para mag-aral. Kasi yung school dito, half day lang, hindi isang araw. Tingnan niyo ang rito. Kahit na half day lang sila, nakaka-graduate sila na mechanical engineering, engineer, robotics. Mas pa sila active sa sa mga bright pa sila. Hindi kagaya sa atin. Buong mag-araw na nga, ganun pa rin, bubo pa rin kasi yung yung buong mag-araw. Pagod na sa school. Hindi na nakaya kahit nung nag-school ako, pagod ako sa araw-araw, ganun ba naman, alas 7 hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, nakakapagod kahit na anong talino mo, kahit na katapos kumisan na sa hapon, walang recess, nakakagutom. Nabububo ka minsan sa school kasi gutom na gutom ka. Tapos minsan pa, wala ka pang mainom na tubig kasi kailangan ng pera na baon. Sa umaga, recess lang, bibili ka lang ng soft drinks. Tapos sa hapon na, wala na. Kung nauutam ka or nauuhaw ka, wala ka pang baon na tubig. Ayun, nakauhaw. Kaya minsan yung utak mo nabubobo eh. Kahit na anong aral mo, hindi mo maintindihan minsan yung nagsasalita ang teacher. Hindi mo naintindihan minsan kasi ang iniisip mo, pagkain. Ayun.
Ay, nako. May alis ako. Mainit ngayon sa labas. Hindi na masyadong 40 degree. Mga 25 degree. Pwede na yun. Maligam-gam. Umulan kagabi. Masarap matulog kapag umulan ng gabi. Hindi masyado, binuksan namin yung bintana. Masarap matulog, naririnig ko yung patak ng ulan. Yan. Maganda. Mayat maya, maglilibot-libot ako sa napanood na nyo na yung video ko. Naglibot-libot ako sa village. Lilibot ko kayo ulit. Yan. Mamaya't maya, tara. Mamaya na tayo magkwentuhan. Magagahan muna ako katapos lilibot tayo. Umiiwas ako ngayon sa groceryhan kasi tuwing nakakita ko ng grocery, yung binabudget kong pera, nauubos parati dahil sa grocery. Kahit na hindi ko kailangan kasi kapag nag-on-sale, binibili ko. Yun. Yan, tara. Yan, tingnan natin yung niluluto nating pork chop. Ayan, malapit na maluto. Yan nilagyan ko ng breadcrumbs. Tsaka yan. Yan hininaan ko nga po kasi yung rice ko is matagal pang maluto. May bisita ko ngayon. Ayan ayan sila naglalaro ulit. Ayan yun. Pag-isa sila na upuan at alam mo kung nasa internet cafe sila ayan tingnan mo yung ang gugulo niyan. Ayan yung anak ko yung pangalawa yung bisita. Ay, drove no. Yeah. Takbo. Ayan. Tumakbo. Takbo! Ayan. Tayo sa niluluto natin. Did you eat in school? Ayan, concentrate tayo rito. Alam ko kumain na yan sila sa kantin. Hindi pa ako nanananghalian mag-alas 2 na. Hinaan ko nga po kasi para malambot. Yan. Yung breadcrumbs na nabibili sa groceryhan. Yan 20 lang to. Yan. At ito yung per kilo na rice. Nagbukas ulit ako ng bago. Bumili ako kahapon ng isa akong namimili. Pag ubos na, bibili ulit ako ng bago kasi para mapaglakad-lakad ako sa labas. Malapit lang naman ang grocery yan sa amin Yan lang sa baba ng bahay namin. Tsaka marami rito. Kuminsan nag-o-on-sale sila. Napakamura. Yan. At nag-on-sale 20 yung check money nila. Pero kapag hindi nag-o-on-sale 38. Bali sa complete natin sa piso yon. Mga 120 per kilo. Ang mahal ng bigas dito. Diyan nga lang sa inyo, kung magkano bigas, nagre-reklamo na kayo sa gobyerno, dito pa kaya. Hindi naman sila kasi hindi priority nila ang kumain ng bigas dito. Ang priority nila is yung patatas. Pag walang patatas dito, magrarally sila sa gobyerno rin katulad natin kasi patatas. Kahit na hindi sila halos kumakain ng bigas dito, kahit hindi mo sila pakainin ng isang taon dito ng bigas, walang problema sa kanila basta may patatas. Yan ang priority dito sa bansang Europa. Yan. Kaya mahal dito ang bigas. Halos ayaw nilang bumili ng bigas, sinasabi nilang mahal. Sabi nilang ganon. Sabi nga nilang, mahal ng bigas mo. Sabi ng asawa ko, mas mahal pa nga yung bigas mo kaya sa patatas namin, mura yung patatas. Kasi yung patatas dito, kung minsan mabibili mo ng 5 kilo, 29 lang. 5 kilo na yun hindi per kilo. Kung minsan, nag-uun silang patatas, 4 lang per kilo. Napakamura. Yan. Yan, ito. Halos karamihan dito sa restaurant. Kuminsan, hindi sila nagtitinda ng rice sa menu nila.
puro patatas, yun, gnocchi, ganyan, ganon. Kaya, mahal. Ito na nga lang ang pinakamura. Kung may mas mahal pa rito na halos 70 kurun ang ang presyo dito sa pera nila. Pero i-compute mo yun sa Philippine Piso yun, abot na 350 or 400. Naku, 1 kilo lang yun yung jasmine rice, napakamahal dito. Per kilo aabot na ng 300. Yun, mahal. Ay nako. Kaya ayan, kaya pinipili kong bigas dito yung napakamura at nag-o-on-sale parati. Pinakamura na to na bigas. Kumbaga sa kanila low quality na yun, pero may masamahal pa kung gusto ninyo. Yung ayan, tipid-tipid lang, pero masarap to kahit na napakamura, napakasarap. Ayan. Ay nako, maya na tayo tuloy natin yung ayan, malambot na yun maya. Katapos prepare ko yung hinugasan ko na to na ano ba yung tawag yung pang kimchi na gulay. Gusto ko yung igisang mo lang sa sa bawang, haluan mo na ingredients, okay na, masarap na. Ay, buhay na ako. Yan, hindi ka makakapagpakbit dito araw-araw. Nako, walang rito, walang mga okra, walang sitaw, walang ampalaya, wala lahat yan. Meron araw-araw dito talong, meron yun, okay lang yun. Kaso nga lang ang talong napakamahal. Ayan, isang piraso, magkano yan? Isang piraso abot yata 6.60 kasi kung mahal ang mga gulay dito. Pero kung taga rito ka, kung gusto mo, kung minsan nag-o-on-sale sila ng mga gulay, maraming on-sale ng mga gulay, piliin mo lang yung mga on-sale. Huwag kang bumili ng mga gulay na hindi on-sale. Marami nag-o-on-sale sila pare-parehas. Mga grocery, talamak dito mga on-sale. Yan, kami tayo magpintuhan. Paubos na yung battery ng camera ko ulit. Ayan yung naluto na pagkain ko to. Pagkain ng anak ko, may sausage pa, 4. Sabi ko gusto mo na sausage, pero prito ko. Kaya ayan, nagsisigaw na naman. Nasarap siya ng Roblox. Ayan. Kaya lahat ng background ko, ayan, sigaw. Kasi ganyan ang mga bata kapag nagro-Roblox. Ito yung, alam nyo yung pang kimchi na gulay. Ito yun, ginisa ko, masarap to. Kapag ganito, ginisa ko. Ito, pinagprituhan ko nito. Katapos ginisa ko rito. Masarap yan. Kahit na ganyan yan. Daan-daan yan pagprito. Parang maprito sa ito. Ayan, kain muna tayo. Nagugutom na ako. Kukuha ko ng rice. Ayan. Hello guys, nandito ulit tayo at tayo ay lalabas. Nako, low battery na naman yung camera ko. Ang gagawin ko, uwi muna ako at kukunin ko yung baterya. Bakit ba? Tara, uwi muna tayo. Sinarge ko na to ng mga 4 na oras. Ganun pa rin, nakakaasar. Ay, kailangan ko kunin yung battery. Pagkatapos kong magluto, lumabas ako. Pumunta ko sa shopping mall. Kapit-bahay kong shopping mall to, sa gilid lang ng bahay namin, di ba? Ayan, kaya hindi ako nag-i-stock ng maramihang bigas at kuminsan grocery kasi ang kapit-bahay ko is shopping mall. Lahat nandito na. Grocery, supermarket, butika, lahat-lahat nandito na. Malaki to. Napapalibutan ako ng mga shopping mall, supermarket, ang dami. Dito sa kanila, walang palengke, bawal. Ayun. Tingnan niyo yung escalator nila, ang ganda. Bagong renovate to, ni-renovate nila itong shopping mall na to. Tagal. Ayan gumanda nung na-renovate. Kumisan dito sa grocery may nakikita akong mga Pinoy
mga OFW na Pinoy. Iilan lang sila eh. Minsan ano ko sila eh na-meet ko sila last December yata yun. Sinicelebrate nila yan sa kapitbahay Kuring club. New Year yata yun or Christmas party nila. Sabi nila is nagtatrabaho raw sila sa aluminium at 20 katao raw sila yata dyan. Ayun. Yun lang ang alam ko. Kasi nag-vlog ako sa street. Nagsasalita ko. Tinginan sila. Sabi nila, katapos sinabihan ako, kabayan. Ay, Pilipino kayo. Sabi ko gano'n sa kanila. Oo raw. Ayun. Yun, gano'n lang yun. Ito yung dito sa 1, 2, 3, third floor, fast food. Andito na lahat. May Asian restaurant. Puro walang Philippine restaurant dito. Mga Vietnamese. Ayun, Vietnamese popular dito. Mga Vietnamese lang at saka Chinese. Ayun, tsaka pizza at saka Czech local food. Tsaka yung Burger King. Doon sa baba, first floor, McDonald's at KFC. Hindi sumama dito kasi wala nang space. Ayan, maganda 'di ba? Ang shopping mall nila malinis. Ayan, kukunti ang customer ngayon, Anong oras na ba ito? Hindi ko alam kung anong oras ako nito kasi ito voice over na to eh. Ayan, diyan sa baba, bumibili ako ng maraming rito ngayon, mga branded na sapatos. Super mura. Tingnan niyo yung escalator nila, Oh, ang ganda, Diyan sa baba may mga branded na sapatos, Adidas, Nike, lahat. Sometimes sometimes ini-on sale nila mga 60%, 70%. Mura. Kuminsan halagang 1,000, mabibili mo lang ng 199. Branded shoes na yun. Walang peke yan dito. Pag binibinta nila sa shopping mall, automatic 100% quality at hindi peke. Kasi yung mga peke rito bawal itinda sa mga Vietnamese na wala pa akong nakita rito sa Czech na yung may peking mga branded sapatos or t-shirt. Wala, hindi sila nagbibinta kasi hinuhuli sila ng pulis. Dati, noong unang panahon daw, sabi ng asawa ko, yung mga Vietnamese ang number one nagbibinta ng mga Nike na peke. Yun, hinuli sila. Kaya magmula noon, hindi na sila nagbibinta. Pero ang pagkakaalam ko doon sa Poland, na kapitbahay namin, malapit dito, doon makikita mo doon, may palengke doon. Pero sa Czech, iba ang Poland, iba ang Czech. Malapit lang. May makakita ko doon ng may palengke, tapos makakabili ka doon ng napakaraming peke na Nike, mga branded na damit. Nung minsan pinuntahan namin yun. Sinama ko yung bilas ko at saka yung asawa ko. Pumunta kami doon. Pinakita nila, maraming branded na peke. Ayan. Pag may available asawa ko, isasama ko kayo doon sa palengke na yon para maniwala kayo. Yan. Tara na.